Sino-sino po itong mga manggagawang pangkalusugan na aking binabanggit na dapat ang mga bayani ng healthcare delivery system? Sila po ang daan-daang doktor ng Department of Health na tumutugon sa programa nitong Doctors to the Barrios. Ang mga libo-libong nurse ng DOH Nurse Deployment Program, pati na ang libo-libong midwives sa DOH Rural Health Midwives Program, kasama na ang mahigit sa 212,000 na barangay health workers at 20,000 barangay nutrition scholars kung saan nire-renew ang kanilang mga kontrata tuwing ika-5 buwan. Meet Kuya Teng, isang barangay health worker, or should we say, volunteer. Nagsisilbi siya 8 hours a day, 5 days a week, minsan on-call pa. Ang trabaho niya bilang isang BHW ay hindi pang volunteer, dahil katumbas nito ay ang trabaho ng isang full-time na empleyado. Sa kabila ng kanyang serbisyo, ang tinatanggap lang ni Kuya Teng ay allowance to 1,000 pesos kada buwan. Walang kahit anong benepisyo. Siya din ay walang security of tenure, kaya nang magpalit ng barangay captain sa kanilang lugar, ang mga kagaya niyang PHWs na nagsilbi ng 10 hanggang 15 taon ay tinanggal na lang ng walang dahilan. Bilang isa sa mga advokasya ng ANGNARS, tinulungan nito ang mga barangay health workers na umapila sa sangguniang panglunsod upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Na dismissman in the local level, ANGNARS paved the way for the BHWs to appeal to the Office of the President. Marami pang solusyon ang ginawa ng ANGNARS for the likes of Kuya Teng. There's House Bill 3925, entitled Community Health Workers and Services Reforms Act. This protects the right of Kuya Teng and other community health workers. Ngayon, hindi na sila volunteers, ngunit isang kawani ng gobyerno na may salary grade 1 o may katumbas na halaga ng 9,000 pesos sa mga highly urbanized cities at tatanggap ng mga benepisyo gaya ng GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Bukod dito, bilang mga public health workers, sila ay mabibigyan din ng mga Magna Carta benefits gaya ng hazard pay, subsistence allowance at iba pa. Speaking of public health workers, kalahok ang ANGNARS party list sa pagdevelop ng implementing rules and guidelines for occupational health and safety program for public health workers and the development of the National Occupational Health and Safety Program Framework na mas magpoprotekta sa mga manggagawa kagaya ni Kuya Teng tungo sa ligtas at malusog na lugar pagawaan. Hindi lang karapatan at kapakanan ng mga community health workers ang isinusulong ng ANGNARS. Kasama dito ang lahat ng mga health workers sa bansa such as doctors, dentists, midwives, radiologic technologists, medical technologists, pharmacists, at iba pa. Sa katunayan, isa sa convener ng Primary Care Coalition ang ANGNARS na nagdeklara ng health workforce crisis to compel the executive agencies to hire health workers alinsunod sa civil service rules. Patuloy rin ang matinding pagtutol ng ANGNARS sa rationalization plan sa Department of Education kung saan inalisan ng mga plantilla positions ang mga school nurses sa kadahilanan na sila ay non-teaching health personnel. Aktibo rin ang ANGNARS in the budget hearing, deliberations, and debate for the General Appropriations Act para isulong ang pagpuno ng mga unfilled funded plantilla positions sa gobyerno, para maibigay ang salary grade 15 for nurses, at para isulong ang full implementation of Magna Carta for public health workers. Maliban sa mga obligasyong pangkongreso ng ANGNARS, aktibo rin ito sa pagbibigay ng mga legislative consultations sa buong bansa upang mas maintindihan ng mga health workers ang kanilang mga karapatan at mapakinggan ang kanilang mga hinaing tungo sa mas tumutugon na panukalang batas. Kuya Teng is not just a health worker. For ANGNARS, Kuya Teng is a superhero. Serbisyong hatid ay walang kapantay kahit walang maiuwi sa bahay. Tamang trabaho, tamang sweldo, tamang solusyon. ANGNARS, naninindigan para sa kalusugan ng bayan.